Ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya at social media ay nagbigay ng pagkakataon sa maraming ordinaryong Pilipino na mabago ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng paggawa ng mga video online. Isa sa mga pinakatanyag at kontrobersyal na personalidad na sumikat sa ganitong paraan sa Pilipinas ay si Ronnie Kitara Suwan na mas kilala ng milyong-milyong netizen sa bansag na Boy Tapang. Tubong barangay Daan Lungsod sa bayan ng Alcoy sa Cebu, si Ronnie Suwan ay nagmula sa isang payak at mahirap na pamilya sa probinsya. Bago niya nakamit ang kasikatan at karangyaan na tinatamasa niya sa kasalukuyan, ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok at kakapusan kung saan ang pang-araw-araw na kaligtasan ng pangunahing layunin. Nagsimula ang karera ni Ronnie Suwan sa mundo ng paggawa ng nilalaman o content creation noong mga huling bahagi ng taong 2020 hanggang 2021. Isang panahon kung kailan ang buong mundo ay nasa ilalim ng pandemya at ang mga tao ay nakatutok sa internet para sa libangan. Dahil sa kawalan ng formal na trabaho at permanenteng pagkakakitaan sa kanilang komunidad sa Cebu, naisip niya na gamitin ang mga platapormang tulad ng Facebook at YouTube upang magbahagi ng mga video. Sa kanyang mga unang hakbang, gumamit siya ng pangalang sumasalamin sa kanyang personalidad, ang Boy Tapang, upang maipakita ang isang karakter na walang kinatatakutan at handang humarap sa anumang hamon. Ang kanyang mga unang video ay kinapapalooban ng mga simpleng laro, pakikipag-usap sa mga lokal na residente at pagpapakita ng buhay sa probinsya. Ngunit hindi ito agad nagdala ng malaking bilang ng mga taga-subaybay. Napagtanto niya na sa siksikang mundo ng social media, kinakailangan ng isang matinding panggulat o shock value upang mapansin ng mga manonood at mag-viral sa iba't ibang plataporma. Ang tunay na susi sa pagsikat ni Ronnie Suwan ay ang kanyang desisyon na simulan ng serye ng mga kakaiba at madalas ay nakakadiring hamon sa pagkain na naging dahilan upang bansagan siyang mukbanger ng mga kakaibang bagay. Upang makuha ang pansin ng publiko, kumain siya ng mga bagay na itinuturing ng marami na hindi ligtas, marumi at kasuklam-suklam para sa isang normal na tao. Kabilang sa mga pinakapopular ngunit nakakadiri na video na kanyang ginawa ay ang pagkain ng mga buhay na insekto, uod, ipis, butiki at iba pang mga ligaw na hayop na matatagpuan sa kanyang paligid. Hindi lamang doon nagtapos ang kanyang mga eksperimento dahil sinubukan din niyang kumain ng mga hilaw na karne na may kasamang mga sangkap na hindi pangkaraniwan. Pati na rin ang pag-inom ng mga likido na nagdulot ng pangamba sa kalusugan ng kanyang mga manonood. Kumain din siya sa ilan pang mga maruruming bagay katulad na lamang sa inodoro at iba pang maruruming klase ng kainan. Ang mga videong ito ay mabilis na kumalat sa Facebook at YouTube na umani ng milyon-milyong panonood, libu-libong komento ng pagkagulat at matinding pambabatikos mula sa mga taong nag-aalala sa kanyang kalusugan at kaligtasan. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon at pagpuna mula sa mga eksperto sa kalusugan, ang diskarteng ito ay naging lubhang epektibo upang maitatag ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang influencer sa bansa. Ang psikolohikal na epekto ng kuryosidad ng tao ang nagtulak sa publiko na patuloy na subaybayan ng kanyang mga susunod na gagawin kahit na maraming nakakaramdam ng pandidiri habang nanonood. Ang bawat pagsubo niya ng mga nakakadiring bagay katumbas ng pagdami ng kanyang mga tagasunod. Nakalaunan umabot sa mahigit 5 milyon sa kanyang mga pangunahing pahina sa Facebook. Ang katapangan niyang isakripisyo ang sariling katawan at kalusugan para sa bawat click at share ang nagdala sa kanya sa tugatog ng kasikatan na nagpatunay na ang shock value ay isang mabisang sandata sa industriya ng digital entertainment. Ang mabilis na pagangat na ito ay nagbukas ng pinto para sa malaking kita, ngunit ito rin ang naging simula ng serye ng mga legal na problema at personal na krisis sa kanyang buhay. Kasabay ng kanyang kasikatan ay ang pagdating ng mga mabigat na issue at kontrobersya na sumubok sa kanyang katatagan at naglagay sa kanya sa ilalim ng masusing pagsisiyasat ng mga otoridad. Noong buwan ng Abril taong 2024, nakatanggap ng matinding pambabatikos si Ronnie Suwan mula sa publiko at sa pamahalaan matapos niyang i-post ang isang video kung saan gumawa siya ng saranggola na gawa sa mga totoong perang papel na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Ang gawain ito'y mabilis na nakakuha ng pansin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpaalala sa kanya na ang maling paggamit, paglukot o pagdidikit ng mga perang papel ay isang paglabag sa batas sa ilalim ng Presidential Decree No. 247. Dahil sa banta ng legal na aksyon, napilitan si Ronnie Suwan na burahin ang nasabing video at maglabas ng isang opisyal na pampublikong paghingi ng paumanhin noong 13 ng Abril 2024 kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang layunin lamang ay magbigay ng aliw at hindi lamang ang bastusin ng pera ng Pilipinas. Ang pinakamalaking legal na krisis na kinaharap ni Ronnie Suwan ay naganap noong 1 Abril 2025 nang siya ay arestuhin ng mga tauhan ng Alcoy Municipal Police Station. Ang arestong ito ay nagugat sa isang formal na reklamo na inihain ng kanyang 21 taong gulang na live-in partner na nag-akusa sa kanya ng paulit-ulit na pisikal na pananakit, kabilang ang mga insidente noong ang babae nagdadalang tao pa lamang.
Ayon sa ulat ng mga pulisya, ang partikular na pag-aaway na nahantong sa pananakit ay nagsimula nang makita si Ronnie Sua ng isang electronic cigarette o vape sa bag ng kanyang kapareha. Nung una'y tinangkapan ni Ronnie Sua na pagtawanan ang mga ulat sa internet sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang prank lamang para sa April Fool's Day, ngunit kinumpirma ng mga otoridad ang kanyang pagkakakulong at ang paglabas ng kanyang opisyal na mugshots. Bagamat nakalaya siya pansamantala matapos magpiyansa ng 3,000 piso para sa paunang detensyon, ang kaso ay formal na umusad sa korte. Hindi nagtapos doon ang kanyang suliraning legal dahil noong 30 ng Mayo 2025, muling iniresto si Ronnie Suan sa Barangay Careta, Cebu City sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 143 sa Cainta, Rizal. Ang warrant ay may kaugnayan pa rin sa paglabag ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na isinampa ng kanyang dating kapareha. Upang makuha ang kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso, voluntaryong sumuko si Ronnie Suan at nagbayad ng inirekomendang piyansa na nagkakahalag ng 72,000 pesos. Ang mga sunod-sunod na pagkakaarestong ito ay nagdulot na malaking lamat sa kanyang imahe bilang isang vlogger at naging sanhi ng pagkawala ng ilang mga kasunduan sa negosyo at patalastas. Sa kabila ng mga legal na usapin at matinding kontrobersya, hindi may kakailan na ang karera sa social media ay nagdala kay Ronnie Sua ng napakalaking kayamanan na malayong malayo sa kanyang simpleng buhay noon sa Alcoy. Noong buwan ng Hulyo ng taong 2025, naging usap-usapan sa internet ang kanyang pagbubunyag ng kanyang buwan ng kita mula sa Facebook kung saan ipinakita niya na kumita siya ng $29,377 o humigit kumulang 1.7 million pesos para lamang sa buwan ng Mayo 2025. Ang kitang ito ay pumasok sa kanyang bank account sa kabila ng katotohanan ang kanyang pangunahing pahina ay dumanas ng suspensyon dahil sa pagpapakita o pagpopromote ng mga aktibidad na may kaugnayan sa online gambling o sugal. Mula sa kanyang mga kinita sa pagba-vlog sa loob ng ilang taon, nakapagpatayo si Ronnie Sua ng isang malaki at modernong bahay sa kanyang probinsya, nakabili ng ilang mga mamahaling sasakyan at nakapagpundar ng mga lupain para sa kanyang pamilya. Ang kanyang kasalukuyang net worth ay tinatayang nasa milyon-milyong piso na nagpatunay na ang industriya ng content creation ay isang napakalaking negosyo kung ang isang vlogger ay may milyon-milyong tapat na taga-subaybay. Sa kasalukuyang taon ng 2026, ang buhay at pinagkakaabalahan ni Ronnie Sua ay nakaranas ng malaking pagbabago at transformasyon kumpara noong mga nakaraang taon. Matapos ang pansamantalang pagkawala ng kanyang malaking Facebook page na may nasa 5.5 million followers, nag-focus siya sa pagpapanatili ng kanyang YouTube channel na Boy Tapang Vlogs na kasalukuyang mayroong higit sa 2.3 million subscribers. Ang kanyang mga pinakahuling aktibidad ngayong 2026 ay nagpapakita ng pag-iwas sa mga nakakadiring hamon sa pagkain at sa halip ay nakatuon sa mas maayos na pamumuhay, pagtulong sa kanyang pamilya at pamamahala sa kanyang mga naipundar na ari-arian sa Cebu. Bukod dito, malaki ang kanyang naging papel sa paggabay sa kanyang kapatid na si Sheila Lynn Suan na kilala ngayon sa internet bilang Girl Tapang. Si Sheila Lynn ay sumunod na rin sa kanyang mga yapak bilang isang matagumpay na vlogger na nagre-record ng malalaking kita na umaabot sa halos 500,000 pesos sa loob ng isang buwan noong Enero 2026. Ang personal na buhay ni Ronnie Suan sa kasalukuyan ay mas pribado at malayo sa ingay ng mga skandalo na sumira sa kanyang reputasyon noong 2025. Bagamat aktibo pa rin siya sa pag-upload ng mga video kasama ang kanyang mga kaibigan at kapwa local na influencers, kapansin-pansin ang pagiging mas formal at maingat ng kanyang mga nilalaman upang maiwasan ang muling ma-blacklist sa mga social media platforms. Ang paglalakbay ni Ronnie Suan mula sa isang payak na pamumuhay sa Cebu City hanggang sa pagiging kilalang Boy Tapang ay isang malinaw na salamin ng modernong kultura ng internet sa Pilipinas. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbi rin isang mahalagang paalala na ang kasikatan at salapi na nagbumula sa social media ay may kasamang malaking responsibilidad at ang pagbaliwala sa batas at sa karapatan ng kapwa ay may katapat na mabigat na parusa. Sa pagpasok ng taong 2026, ang direksyon ng buhay ni Boy Tapang ay patungo sa isang mas matatag, maingat at responsableng yugto na nagpapatunay na ang tunay na katapangan ay hindi lamang nakikita sa pagkain ng mga kaibang bagay, kundi sa kakayahang bumangon at magbago pagkatapos ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay.